Kiko Machin! Anong balita sa'yo? Balita ko, okay na okay kay ni Marcos Jr. Ha? Kiko! Ano, kinumusta mo na ba si Ontiveros? Diba, wala nang holding hands ha? Okay, Kiko! O ano masasabi mo? Nakalungkot itong pangyayaring ito na sa araw na ito ay nilibing ng isang magnanakaw at diktatura, dating diktatura, sa libingan ng mga bayan. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. Mapapaputangin ka na lang, no, Kiko Machin. Mantagin mo, Kiko Machin, ha? Ayan, o diba? Nagre-reklamo ka, nilibing si Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani, ha? Ngayon, niyayakap-yakap pa ng asawa mo, si Marcos Jr. Hindi tama ito. O ano tama? Kung kinakala nila na ito'y close, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct, na naranasan ng tens of thousands, libo-libo. Ngayon, kasama mo na. Kiko Machin, kasama mo na siya. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa ng ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, mapapaputangin na ka na lang talaga sa ginagawa mo ngayon, Kiko Machin. Yakap-yakap ni Sharon Cuneta, yung asawa mo, yung anak ng sinasabi mong diktador, magnanakaw, mamamatay tao. Masarap ba suka? ay pag-torture, pag-rape. Para bagang na-rape muli, na-torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Ba't pinapayakap mo sa asawa mo yan, ma-rape, anong rape? Mapapaputangin na ka na lang talaga, Kiko Machin, di ba? Si Ontiveros, pag nagkita kayo, walang holding hands. Hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayari nito. Sabi, eleksyon na talaga. Diba? Kiko Machin, masarap pa suka. nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos. Ngayon, hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat. Mapapatarantado ka rin, Hindi ka lang mapapaputangin, mapapatarantado ka ba, Kiko, masarap ba suka? Laklakin mo, bro. Pag kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago. Tinago yung kanyang paglibing. Ngayon, anong ginagawa mo? Inihimod mo yung wet packs ni Marcos Jr. Yakap-yakap pa ng asawa mo, yung dalawa, si Palaka, tsaka si Bangag. Laklakin mo yung suka mo. Kapag ang kahiyahiyang ipaalam na nililibing natin ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Natutulungan, kahiyahiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo. Dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Hindi ka na nagre-reklamo ngayon. Yakap-yakap ni Palaka at saka yung asawa mo, ikaw naman, goods na goods kayo ni Marcos Jr. Di ba? Laklakin mo yung suka mo. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na natibig siyang nakalibing doon. Pahukay mo? Kiko Machin, laklakin mo yung suka mo, masarap.
Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto kung hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial. Diba? Kainin mo yung suka mo, ha? Masarap yan! Maasim-masim! Ha? May reputasyon ka ba ba niyan? May dignidad ka ba ba? Tanong lang yan, Kiko Matsin. Pag nakita mo si Ontiveros, walang holding yan sa bawal. Alright, huwag kayong masyadong magmalinis, ha? O, yakap-yakap ng asawa mo si Marcos Jr., goods na goods, di ba? Halik-halik, beso-beso, ano ngayon? O, di ba? Akala ko ba, takot ka sa mga diktador, anak ng diktador, anak ng magnanakaw, anak ng mga mamamatay tao, bakit ngayon? Goods na goods kayo, o. Di ba? O, sip-sipin mo yung suka mo. Anyway, mga karyaso, mag-react nga kayo dito kay Kiko Matsin. Alright, Kiko Matsin, ayusin mo. Alright, Reaction TV Page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Talagang nagte-trending po ito. Ito po yung part 2 ng video natin. So, yung nauna dito ay part 1. So dito talagang narinig natin lahat ng mga sentimiento at galit, gigil, kung ano man pwede nating itawag sa mga statement, sa mga pahayag po ng ating buting senador na Senador Bato de la Rosa. At ito ay tuloy na natin, pero bago yan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click po niyo yung subscribe button dahil meron po tayong mission. Bago po mag-May ng 2025, pupunta po tayo ng Davao. Ibibigay po natin ang plaki ng pasasalamat na yan. At ang ating target ay makuha po natin ang gold play button. Yung gold play button po na yun, ipapasulat po natin doon ang pangalan ng Pangulong Duterte, pangalan ng Vice Presidente, na kung saan yun po ay mga munting pasasalamat lamang galing po sa ating channel. At ito po ay sa tulong ninyo ay makakamit natin ang gold play button bago po mag 2025 May. Ayan po, no? So, subscribe na po at i-like at i-share ang bawat video. Alright, simulan na po natin. Senador Bato de la Rosa, baratan na natin ang dapat baratan dyan. Ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Bago po sumagot si Senador Bato de la Rosa dyan, i-reaksyonan po natin yun. Alam niyo po kung sino gustong bumuyang-yang sa mga confidential fund? Alam mo ninyo kung sino? Siyempre yung mga makabayad black, tsaka itong former Alex Bongkayaw Brigade sa senador na to na si Paduano. Di ba? Kasi yung mga tinatawag nilang confidential fund, yan po ang pondo na dumudurog mismo doon sa kuta ng mga teroristang komunistang NPA na yan. Tuloy na natin. Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila ay nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Yun. Kasi sila rin mismo. Ay, alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. Diba? I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are
leftist groups. Yun. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Yun. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Yun. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord, dahil biruin mo ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Yun. Ayun nga, yun na nga, sobra sila ka, sobra sila ka, they are so, anong term yan, masyado silang talagang, they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya, kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Anong ginawa niya ni Acerto? Nung binigay niya sa akin yung informasyon na about sino yun? Yung hinahanap lang Chinese. Kalimutan ko na pangalan ng Chinese na yun. Yung hinahanap lang Chinese man, nasabi nila na economic advisor pa ni President Duterte. Michael Yang. Michael Yang, yung nagbigay siya sa akin ng informasyon about Michael Yang. Pumunta yan sa White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako na ganito. Sabi ko, kailan pa yung info na yan? Sir, anong year ba yun? Yung nangyari dyan sa Maykwan, sa Toril, yung Cebu Laboratory sa Toril, 2002 ba yun? 2003? Nangyari? 2002 pa yung info na muna yan. Ngayon, 2016 na ngayon. 2002 pa yung info mo na yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate? Sir, ganito. Sige, sabi ko, sige, you are the deputy director ng PIDIG. I-validate mo yan. At kung validated mo, operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan. Dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo itong mga Chinese na aligid sa akin, ha? Kapag na-confirm nyo involved dito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations laban dito sa mga tao na ito. Di ba? Asyerto, magpakita ka kasi. Saan ka nagtatagong lungga, ha? Anong nangyayari, Asyerto? Pina-operate naman pala sa'yo ni Senador Bato de la Rosa. Anong problema mo? Di ba mga kareaksyon? Itong mga ginagamit na mga witnesses ng Quadcom na to, sila yung mga may kaso sa gobyerno. Ngayon, ginagamit nila, binabaligtad, palalayain nyo yung mga kriminal na yan. Si Mark Taguba na yan, nasa kongreso, nilabas sa kulungan. Yun naman mga attorney, tsaka mga kernel, mga kapulisan, dinadala sa kulungan. Di ba, tama ba yung ginagawa ng mga tuwadcom na yan? Huwag niyong pabayaan na mamamihasa kung sila involved. Yung informasyon na yun, dala niya, sabi ko, sige, operitan mo, i-validate mo. Kung validated, operitan mo. Alam mong ginawa niya, sir, to? Imbis na i-validate yung information na dala-dala niya against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakaking haul ng droga. Di atarantado pala itong Asyerto na to Ulitin natin na siya pala yung nag-facilitate doon sa mga magnetic lifter na walang yung droga. Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakaking haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpapacilitate sa custom kasama si Jimmy Guban. Yung intelligence officer ng customs. Yung lumabas nga nung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee si
dating Senator Gordon, lumawas talaga na sila ang nagpapa-facilitate. O, di ba? Tapos ngayon, ito na. Gumagawa na sila ng istorya ngayon na Duterte daw, pinakamalaking malaking sindikato pagdating sa droga. Oo. Dahil ang binapasihan nila, yung claim ni yung Mark Taguba na nililink na si Pulong Duterte at si Mascarpio through yung Small Abilira. Oo, di ba? Ganito pong napakasimpleng napakasimpleng pagkaintindi na yun. Nililink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga through the magnetic lifters, wala po akong kinalaman dyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko po hindi sa droga, kundi yung TARA system. Bakit ko pinapacilitate yung mga pagpasok ng mga container bus na yan dito? O, di ba? Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Kung alam ko lang, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Ngayon, sabi niya na yung lumapit siya kay Small Abilira, merong nag-introduce sa kanya kay Small Abilira para smooth flowing yung kanyang operasyon diyan sa customs. Naghanap siya ng sasandalan. Oo. So ito namang Small Abilira, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay Mascarpio, kung tumanggap man ito ng pera galing sa kanya, ang purpose lang naman nun is para mag-SOP, para magkapera. Yun. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung TARA system. Oo. Yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Small Abilira para lumakas at smoothly yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP doon kay Small Abilira na Oo. nagkiklaim na may connection siya kay Pulong at kay Mascarpio. So, purpose ni Small Abilira para makatanggap na siguro ng pera. Para mang-SOP. Yung TARA system. Oo. Ngayon, sila na ang nagpapasok ng droga. Ay, kung hindi nga alam ni Mark Taguba na siya po palang laman nung mga container van na yun, how much more si Small Abilira na nangingi-SOP lang Oo. ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para smooth sailing yung kanyang operation sa customs. O, di ba? That's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na ng Quadcom na ang pinakamalaking sindikato ay si President Duterte. Napakasakit po, no? Dahil sabi ko sa iyo, Admar, sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan. O, Akop, makinig ka, ha? Si Akop yata, kapatid ba yung Reynaldo Akop? Oo, yung, alam nyo na, maraming kaso dati, di ba? Oo, di ba? Di umano sa mga pahayagan. O, Akop, kumusta yung bakuran mo? Okay ba? Oo, makinig ka dito kay Senator Bato de la Rosa, ha? Huwag kayong masyadong nagtatapang-tapangan, baka maubos yung swerte ninyo. Binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay, I swear before their graves na wala po kaming intensyon ni Pangulong Duterte Oo. na mabudol ang Pilipino. O, di ba? Wala po, na kaya napakasakit sa akin yung sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino. Baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas Oo. dahil sa pagpupumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration. O, Akop! Sinong tunay na bubudol dyan? Yung amo mo ba hindi budol-budol yan? O, si Tambaloslos hindi ba budol-budol? Haanin nyo lahat ng pera, ha?
Bakit hindi natin gamitin sa tama ang pera ng taong bayan para umunlad ang Pilipinas? Bakit natin binubulsa lahat ng pera ng taong bayan? Ginagalit niyo si Bato de la Rosa. Pakakalbo ko kayo sa kanya eh. Sila ang gusto mambudol. Opo, at nakapagtataka dahil umabot pa ng ilang taon after nitong bagong administration, doon nila binusisi ito ng husto, kapansin-pansin na talagang meron silang ibang target po, Senador, kundi ang usig dito sa mga Duterte sa lahat ng mga koneksyon nito. Halata man, Admar, no? From the very start, halata naman talaga. Sino ang gusto maging presidente sa 2028? Di ba? At sino ang tao na sa likuran nitong Quadcom nito, nag-organize ng Quadcom? Yung apat ko, no? AJK, War on Drugs, Pugo, at yung Accountability of Public Officials. Sino nag-organize itong apat na committee na ito? Para ikunik-kunik lahat ito kay Duterte. Talagang politika ito. Ikunik-kunik lahat ng mga inimbestigahan ng apat na committee na yan to pin down the Dutertes. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila. Lalo nagalit sa kanila ang taong bayan. Tama! Lalong nagalit ang taong bayan sa mga Quadcom na yan, tsaka dito sa administrasyong bangag. At ngayon po ang taong bayan ay talagang minahal ng minahal si VP Sara Duterte. At itong mga Quadcom na yan, akala nila natutuwa sa kanilang taong bayan. Kung magsalita si Don Gonzales, kala mo talagang natutuwa ang taong bayan sa kanilang ginagawa dyan sa Quadcom. Siguro yung mga kaibigan nyo lang. Pero ang karamihan sa mga taong bayan, ang tingin po nila sa Quadcom na yan ay pagsasayang ng resources, ng pera ng taong bayan. Di ba? Dahil alam ng taong bayan kung ano ang peace and order, ano yung na-experience nila, nakatiwasayan sa panahonan ni Pangulong Duterte. Opo, at mismong rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makapagpapatunay niya nung pagbaba niya na napakataas ng kanyang ano. Kasi kung ipagbabasehan mo yung ibang mga administrasyon, pag nasa last part na ng kanilang termino, bumababa ang kanilang mismong mga rating. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas mataas pa doon sa kanyang, kumpara doon sa kanyang pag-upo, yung kanyang pagbaba, Senador. Kaya nga dahil dyan sa naramdaman talaga ng taong bayan kung anong klaseng liderato ang pinakita at pina-experience ni President Duterte sa kanila nung siya pa ay nanunungkulan. Iba talaga, iba talaga, Admar. Yung talagang dinidibdib niya yung kanyang pagiging presidente, ginawa niya kung anong dapat gawin ng isang matino na presidente. Ginawa talaga niya lahat yun. So, kaya kahit anong akusasyon na pinupukol nila kay Pangulong Duterte, it would not make a dent yung paniwala ng taong bayan sa kanya. Dahil na-feel nila na-experience nila during the 6 years. Lalo na kung hindi naging si Pangulong Duterte ang presidente nung COVID, palagay natin, itong administration na ito ang nakaupo sa panahon ng COVID. Naku, awan ko kung anong nangyari sa Pilipinas. Opo. Senador, last topic na lang po, kaugnay po dito sa PhilHealth. Kasi lumalabas sa mga balita, kaya daw wala nang subsidiya mula sa gobyerno ay parang naging parusa ba dahil hindi ginagastos ng PhilHealth yung pondo na inilalaan sa kanila. Isa pa tong PhilHealth na to, si Grace po. Ma'am Grace po. Okay, inuman na lang tayo, ganoon. Huwag naman, hindi na ako uminom, ma'am. Pero ang usapan dito, sino ba talagang pinarusahan mo? Yung PhilHealth o yung taong bayan? Yung hindi mo pagbibigay ng pagkonsinti ninyo dyan sa hindi pagbibigay ng pondo sa PhilHealth, unconstitutional yan. Dahil mandated ng konstitusyon na bigyan ng pondo ang PhilHealth whether we like it or not. Meron tinatawag na syntax na dapat yung portion doon at doon sa mga, sa mga kasi-kasino ba yan, yung gaming, di ba? Meron din dyan ang PhilHealth. Kayo, saan nyo dinala yung pondo na dapat nasa PhilHealth? Okay?
Yan, pinangungunahan yan, ni Kilay, tsaka ni, sino ba yung lasinggeras dyan? Tsaka si, Tambaloslos, at tsaka si Saldico, Laban kayo, hindi. Wala kayong laban sa apat na yan. Sa tingin po ninyo, ganito ba dapat ang parusa or yung mismong nagmamanage mismo ng PhilHealth na hindi ginagamit, dapat yun na lang ang disiplinahin instead na mismong yung institution or yung serbisyo ang tatanggalin? Tama ka dyan, Admar. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Bakit parusa-parusa pang iniisip ninyo? Na ang magdudusa dyan sa parusa na ginagawa nyo sa PhilHealth ay ang taong bayan din, mga membro ng PhilHealth na nangangailangan ng basic medical services pagdating sa panahon na sila magkakasakit. Mali po yun. Mali po yun. At nakalagay sa batas ng PhilHealth, klaro yan masyado sa PhilHealth Act, na yung syntaxis Yun. na nanggagaling sa mga liquor at tobacco at sa mga sugary products at a certain portion, certain portion of earnings of PAGCOR and PCSO ay talagang nakakalaan yan na papunta doon sa PhilHealth. Nakalagay yan dyan. Ngayon, saan mo gagamitin yung pera na yun? Binabayulit mo yung batas. May batas na nga tayo nagsasabi na yung syntaxis na yan pupunta sa PhilHealth. Hindi mo nga ibibigay sa PhilHealth. Saan mo gagamitin yan? So, diba? klaro, binabayulit natin ng batas. Through that pag-zero natin sa budget ng PhilHealth, tayo mismo gumawa ng batas at tayo rin ang nag-violate ng batas. Di ba? Po, Sen, huling mensahe na lang po ninyo sa taong bayan, lalo pat panahon ng Kapaskuhan at sana may maaninag pa tayong kaunting pag-asa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. MJ at Admar, ang akin lang mensahe sa ating mga kababayan, mga kababayan ko, kahit na gaano kayo ngayon kahirap sa buhay, kahit gaano ngayon kalungkot ang iyong sitwasyon, huwag kayong magpapatalo sa sitwasyon na yan. Di ba? Kailangan gamitin ninyo itong Pasko para gumanda ang buhay ninyo. Please be happy this Christmas. Kahit na wala tayong hirap sa pagkain, hirap mahal ang bigas, hirap kayo makabili ng mga pagkain para sa Noche Buena at saka Buena Noche, please be happy. Be happy. Be happy. Huwag natin sayangin itong tsansa na magiging happy tayo despite the difficulties that we're facing. Magpakasaya tayo ngayong Pasko. Pasaya tayo Yun lahat. po ang aking mensahe para sa inyo. Use the spirit of Christmas to your own advantage para lumigaya naman kayo. Di ba? Paano magpapakasaya ngayon? Tanong ko sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Si Senator Wilkins Villanueva, anong gagawin niya doon? Naka-detain si Senator Wilkins Villanueva, At itong si Colonel Grialdo, na-operahan dito sa kanyang shoulder. Dito, rotator, ano ba yan? Shoulder calpo. Di ba? Basta't kami, Colonel Grialdo, huwag kang mag-alala, nasa likod mo kami, hindi ka namin tatapikin. Dahil masakit yan pag tinapik ka namin, di ba? Mga kapatid, muli na ho nating tutunghayan at tatanungin po ang ating po namang kaibigan na spokesperson po ng PhilHealth. Dito ho sa mga isyong naipaliwanag siya last Friday ni Senador Pimentel, no? Yung confusion dito po sa sinasabi ng ilang mga mambabatas, actually ho dito sa nangyari ngayon na sabihin na po natin na questionable na proseso po ng paglalabas ng pambansang budget na inaprobahan na po ng both houses. Questionable ho kasi ultimo mga senador nagsasabi, wala kaming access dyan. Dadalawang tao lang yan na nag-usap dyan. Opo, small committee, dadalawang tao lang po. Ang magandang tanong nga dyan, mga kapatid, sino ba talaga ang nagdesisyon dito? Yan! Sino ba talaga ang nasa likod nito? At paano po nangyari nga na maliban doon sa given po ito, mandated by law na subsidy po para po sa PhilHealth, no? Na 74.43 billion. Ang pagtataya po ito mismo ng Finance Department at ng DBM sa proposed budget. Ito ho yung sinasabing posible nga pagtataya po ito doon sa sin tax law collection. Kasi nga minamandato po yan wala na pong ibang interpretasyon. The law is very clear. No more room for interpretation.
klaro lahat na nakukolekta sa mga sigarilyo, Alcohol alak, beverages. matatamis na inumin, itong mga vape na ito, porsyento niyan, 80%, ilalaan yan para po sa PhilHealth. O, malinaw. Oy, katambalos-los. O, Senator Grace po, malinaw. Saan ninyo dinala ang syntax? Para po sa kalusugan ng mga Pilipino, insurance natin, yan din po ang automatic. Anyway, kasi may confusion, baby girl. Oh, sige. Dito po ang iba po, ang kanila pong sinasabi sa mga nagtatanggol dito sa ginawa pong zero subsidy, maliban doon sa gustong bigyan ng leksyon, na nakatwiran, ay meron daw pong sinasabi po ang mga ito na reserve fund ang PhilHealth. Confusing nga, sabi po nila 600 to 500 billion. Sabi ho naman ng PhilHealth, 431 billion lang yan. Oh, ano ba talaga? Apo, ano ba ang definisyon ng reserve fund? Yan. Yan po ay iba sa surplus. Ayan. Na para bagang nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth, mga kapatid, no? Para bagang sobra-sobra ang kanilang pera, gamitin nyo. Di ba sobra-sobra, hindi na kinakailangan pa ng subsidy dyan. Ano ba ang definisyon nito pong provision sa batas? Wala naman pong kinalaman yung sobra-sobrang pera. Maganda nga sobra-sobrang pera para marami tayong pampahospital. O di ba, ang dapat na nandoon sa lugar na yun, huwag pakialaman. Kahit tumabot pa yan ng buwan, ang dami ng pera, walang problema dyan. Para 100% wala nang babayaran yung sambayan ng Pilipino sa pagpapahospital. Gusto nyo nagbabayad ng sambayan ng Pilipino, PhilHealth? Diba? O tanggalin natin yan si Ledesma kung hindi siya marunong. Ako na lang, sigurado, uubusin ko yan. Paano yan? Lahat kayo, magpa-hospital kahit wala kayong sakit. No? Program Reserve Funds na sinasabi po dito. Ito yung implementing rules ng RA 11223. Okay? Opo. Ano ho bang ibig sabihin po ng reserve funds? Ito ho ba'y surplus? Hindi. Hindi. Diba? Meron pong kaukulang panuntunan kung paano mapangangasiwaan yung collection mo sa premium and vis-a-vis yung subsidy. Pero ito ang malupit dito, no ho. Napalagay ko po talaga sa mga nagdesisyon dito at mga nag-utos nito na hindi po talaga ito pinag-aralan ng lubos dahil nga sa hindi nila malaman kung saan sila huhugot ng pera para paglaanan ang kani-kanilang mga interest sa budget. Iba hong usapin yun yung pag pinag-usapan po natin yung kabuuan na pangyayari dito. Dito kasi ngayon nakafocus po lamang tayo sa PhilHealth dito po sa subsidy ito at saka yung sinasabi nilang gastusin doon sa kanila pong anibersaryo. Kasi nga mamaya tutunghayan natin yung pong paghugot nila ng kung saan-saan para ponduhan ang kanilang sariling interest dito po sa budget. Mawalang galang lang po. Kasi po sa sinasabi po ng COA, nito ho lamang pinakahuling report, no? Sa pangangasiwa po ng pera ng PhilHealth. Ang sinabi po, ang PhilHealth kasi, mga kapatid, lagi yan, meron pong kung tawagin ay ICL. Ano ho yun? Insurance Contract Liabilities. So kung meron kang koleksyon sa premium, meron kang subsidy, meron kang investment sabi po sa batas kasi, meron kaukulang porsyento threshold kapag sumobra doon yung actuarial mo na kinakailangan mong hawakang pera, pwede ka na mag-invest. Okay, yung kita doon, yun po magiging parte pa rin nung kanila pong pondo, hindi pa rin po surplus. Kasi nga wala silang surplus As a matter of fact, negative yan ang PhilHealth kapag talaga sinuri mo ho ito. Ang kanila pong financial standing. Bakit? Kasi po meron silang insurance contract liabilities. At yan po sa nagdaang pong 2 taon. Hindi po naiintindihan ni Grace po. Na negative pa rin ng PhilHealth kahit gaano karami yan. Ang binabanggit nga po, ang ang insurance contract liabilities po ng PhilHealth sa 2023, mga kapatid opo, na pag-aaral po ng COA ay umabot na sa 882.783 billion pesos. At ang binabanggit nga daw po, mga kapatid, ito po'y lolobo pa. Oo. Pag sinama mo na ito ngayong taon sa 1.15 trillion pesos.
At dahil nga po sa zero subsidy ngayon ng PhilHealth, pagsapit daw po ng 2025, asahan pa natin na lalaki ito. Meaning yung utang ng PhilHealth sa mga bayarin sa ospital lalo na. Ito po yung insurance contract liabilities. Kaya ano pinag-uusapan natin dito na reserve fund kesyo parang ang dating po is surplus. Kaya naman talaga may mga taong hindi nakakatulog din ngayon. Siguro nga dahil po sa mga pangyayaring ito, dahil ang iba ay ipinagkakanulo nung mga principal nito, yung mga talagang may gusto nito. O, kausapin na po natin si Dr. Pargas para po sa mga unang katanungan ni DJ Chacha. Magandang umaga po, Doc Israel. Good morning Manang Ted, and good morning DJ Chacha sa lahat ng tagapakinig natin. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, unahin natin ito, no? Ito yung kumalat sa social media over the weekend kung saan gagastos daw po ang PhilHealth ng 138 million pesos. Nung una para sa Christmas party, pero kinalaunan, klinaro po ito ng PhilHealth mismo. Sinasabi, this is for the 30th anniversary. Ipaliwanag po natin itong ganitong kalaking amount na gagastahin ng PhilHealth sa taong 2025. Oo. Well, DJ Chacha, tama ka, no? This is for the anniversary celebration, the 30th anniversary celebration of PhilHealth, and the celebration of the National Health Insurance Program Month, which happens to be in February also. This is the budget as proposed and the activities as proposed ay hindi pa naman po final at hindi pa rin po approved. But that is a budget for the whole corporation para po sa lahat ng regional offices and lahat ng LEO offices, and the celebration po kasi is planned to be done the whole year, at ito po ay celebration para hindi lang sa mga PhilHealth employees but to include the members, the employers, and the other stakeholders like the hospital providers, kasi po may mga activity ng visitation to the hospital, to the patient, employers forum, and of course yung po mga members na bibisita sa ating mga opisina during the time. So again, yes, it's a planned activity po, but again, hindi pa po siya final and hindi pa po approved. The event will be on February, nabanggit niyo po. Ilang araw na event po ito, sir, na paggagastahan natin ng ganito kalaki na pondo? Gaya po na nabanggit ko, the activities po are for whole year round, but the main is on the February, which is the National Health Insurance Program Month, na kung saan nakapaloob po yung ating mismong anibersaryo on Feb 14. Pero yun pong celebration ay mangyayari sa buong taon. May nabanggit po kayo kanina, hindi lang ito for employees, nabanggit niyo po even for members. Paano po iyon? Paano po magiging parte nitong celebration na to yung members ng PhilHealth? Well, katulad po nung pagpunta, halimbawa, yung mga miyembro po natin na pupunta at magkakaroon ng transaksyon sa PhilHealth, dyan po mapapabigay yung pong ating dyan sa listahan ng mga giveaways or tokens po. Yan po ay para po sa kanila, and magkakaroon din po tayo ng mga activities katulad po ng mga fora na kung saan ang ating po mga patients and members and different types of members ang ating pong iimbitahin, at katulad din po ng ating mga employers. Makikisingit lang ako, Doktor, ha? At Tia, ano? Yes, Apo. Doktor, ano ho ang ibig sabihin ng HO tsaka PROs dito po sa project description po ng inyong gastusin? Yun pong head office, Yun. yun pong HO, Okay. yung PROs po, yun pong PhilHealth Regional Offices. Ayun, okay, para malinaw tayo. Doktor, ito kaninyo ay hindi pa po approved? Yes po, those are proposed because those budget po are part of the corporate operating budget for 2025. At yun pong corporate operating budget ay hindi pa po naaprubahan. Kasi po ngayon ay December 16 na. Hanggang ngayon po, yung corporate budget nyo hindi pa po na-aprobahan, sir. Di ho ba maaga po tayo naghahanda ng budget po for the year the year after nga ditong inyo pong kasalukuyang budget? Actually today po, today December 16, magkakaroon po ng board meeting and bank, at naka-agenda po doon ang corporate operating budget.
So as in ngayon pa lang. So, pati po itong issue ng zero subsidy, nasa agenda na po ba today? Well, yun pong zero subsidy, yan naman po ay iniintay na rin lamang natin kung yan po ay maaprubahan at maisa sa batas. Siguro po ay mapapag-usapan, pero again, yan po ay iniintay na lang natin yung magiging desisyon kung talaga maisa sa batas. Opo. And ang gaya po ng nabanggit natin ay tayo naman po ay nag-assure na patuloy po tayo makakapagbigay ng benepisyo at makakapagpapalawak ng ating benepisyo. Okay, sige. Mamaya na pa natin pupuntahan yung pagpapalawak ng inyo pong benepisyo. Balikan ko lang po itong inyo pong anniversary proposed budget. Sir, mawalang galang lang po ha, kasi ang Yes, tanong po nung iba ay iginagalang naman po natin yung pagdiriwang ng mga anibersaryo, no? Opo, wala ko namang problema yung misa, kung misa man yan, ilang pong mga pagkain, kung kinakailangan. Pero ano ba daw ho ang parang dapat niyong ipagdiwang gayong ang ibinibigay na serbisyo po ng PhilHealth ngayon sa mga miyembro ay hindi po namin pinagdiriwang, bagkus ay ikinalulungkot namin ng mga miyembro po ng PhilHealth. Well, iginagalang po natin yung mga sentimiento at yun din pong mga karamdaman or nararamdaman ng pong gaya ng inyong binabanggit. But of course, alam din naman po natin na in the past 30 years po ay meron din naman po mga achievements and accomplishments ang PhilHealth na maaari din po nating ipagdiwang at ipagmalaki gaya nga po nitong mga nahuli nating pagpapalawak ng ating mga benepisyo. Opo, yung pong pagpapalawak na yan, muli po, babalikan nga natin kasi nagdagdag kayo ng premium, ano po, ha? Opo, and then, Opo. at pagkatapos niyan, nagbigay daw nga ho kayo ng contribution sa national government, kaya ito ho yung kinukuha nga na 89 billion. Anyway, kasi paano po natin maipapaliwanag sa mga miyembro ng PhilHealth ang ganito pong gastusin? Ano ho ang relevance nito sa inyo pong pagdiriwang na kinakailangan pa natin ng 7 million para sa building display sa mga PhilHealth regional offices, 7 million. Special tokens for employees and giveaways, kasama po dyan ang mga payong sa 7.9 million. Meron din po kayong gala night sa inyong main office na 4.4 million at doon gala night ninyo sa mga probinsya sa regional offices po ay 13 million. Meron pa kayong sports meet na 32 million pesos. Sa gitna nga po ng kakulangan natin sa benepisyong ibinibigay sa mga miyembro sa ngayon, sir. Paano ho natin ito may papaliwanag na kailangan yung gumasta ng pagkalalaking halaga sa ganito pong aktibidad na hindi naman po ganong kagandahan ang inyong imahe? Well, gaya nga po ng nabanggit ko, Manong Ted, yan po ay mga proposed activities at hindi pa po naaaprubahan. So siguro naman po ayan ay dadaan pa rin, of course, sa evaluation, especially kasama nga po yun sa ating sa COB. And hintayin po natin kung maaprubahan itong mga proposed activities na ito. Gaya nga po rin ng nabanggit ninyo, this is a milestone year for PhilHealth kasi 30th year na po natin ito, kung kaya't nagkakaroon po tayo ng mga proposed activities for that. Pero gano'n na rin nga po, dahil sa mga pangyayari, I'm pretty sure it will also be scaled down. Opo, yes. Doc, ako po'y humihingi ng pangunawa. Sorry po sa ating katanungan. Baka Yes, po sir. masakit Yes, po. pakinggan, pero yun din po naman po ang sentimiento ng ilang po mga miyembro. Opo. Doktor, sino po ang nagpanukala nito? Ito hong listahan na ito. Sino po? Ito ba'y lupon? Sino hong mga nag-aral nito? Well, there is a anniversary committee po na binuo para po sa pagpaplano ng mga activities. Opo, kasi po sir, halimbawa yung coffee table book na ang halagay 3.5 million. Sir, hindi kasi ito madaling magpagawa. Meron na ho ba itong dummy? Meaning, Coffee table meron book, na ho ba itong artikulong Grabe. nakasulat? May mga nakuna na ba ng pictures dito?
itong coffee table book na ito? Kasi po ito, ini-schedule ito. Kumusta po ito? Opo. Well, again, lahat po ay nasa preparation pa. Pati po, kasi nga po, hindi na pa naman yan sigurado kung matutuloy and hindi. And because of the amount, it will undergo the procurement law. And for procurement po yan. Pero, yun pong meron tayong mga departamento katulad po ng communications and marketing that will be responsible in doing those and in preparing for the articles, the pictures, and kung paano po i-layout yung tinatawag na coffee table book kung mapapayagan. Okay, kasi nga po dito sir, hindi ho may tatanggi no, na ang magiging laman ng mga ito ay papuri sa mga opisyal ninyo, particularly po siguro kay Mr. Ledesma. At hindi naman may tatanggi din ngayon para lumalakas ang panawagan sa kanyang pagbibitiw o kaya po siya tanggalin sa pwesto. Kaya po parang sa pananaw nga po ng iba, ibibida po, wala namang question doon sa pagbibida, perhaps no, sa ilang pong mga accomplishment ho ng inyong opisina, pero yung pagbibida sa mga taong namamalakad ng PhilHealth, ngayon pa lang po, matindi na ho ang pagkontra. Ano po masasabi niyo ron? Well, again, we recognize all the comments or even complaints of several sectors of the society po. And again, gaya nga po ng nabanggit ko, lahat po ng ito ay nakaplano pa lamang at hintayin